Dahil sa high tide, 25 barangay sa Macabebe, Pampanga ang lubog sa baha. Sanay na raw ang mga residente, kaya karamihan sa kanila ayaw nang lumikas. Saksi live si Nico Wahe. Nico? Mav, abot baywang na baha ang namemerwisyo ngayon dito sa barangay sa Plad David sa Macabebe, Pampanga. Pero ang masaklap pa, itong tubig baha dito ay hindi lang pala ngayong masama ang panahon, kundi mag-iisang taon na. Sa gitna ng dilim, kasabay ng malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat, binaybay namin ang kalsadang ito na mistulan ng ilog sa Macabebe, Pampanga. Iyan ay para marating ang barangay sa Plad David, ang pinakalubog na barangay sa Macabebe. Mga kapuso, pasado alas 8 na ng gabi at sakay tayo ng bangka na walang katig at papasok tayo doon sa barangay sa Plad David na ang pinaka-bahaang lugar dito sa barangay Macabebe. Ayon sa MDRRMO, nasa bandang baywang na yung tubig dito sa barangay sa Plad David. At titingnan natin ang sitwasyon nila na ayon sa kanilang kapitan, ang tubig sa kanilang barangay, lalo na sa kalsada, ay tumatagal ng hanggang 1 taon. Ang mga residente sawa na raw sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap po yung mga namin, puro alipungan na. Si Casey, safety ng mga anak ang inuna matapos pumasok na ng tubig sa kanilang bahay. Lilipat po kami kay nanay. Lubog po, wala na kaming matulugan. Ayon sa kapitan ng barangay, noong January 9 pa huling nawalan ng tubig sa kanilang barangay. Yung tubig namin dito sa daan namin, mag-iisang taon na yan. Dadagdagan na lang. Pag umulan na ganyan, pag may bagyo, lumalaki. Sa amin pumupunta yung tubig. Sa ngayon, 8 pamilya na ang inilikas nila. Maraming residente ang piniling manatili na lang sa bahay dahil sanay na. Sa katabing barangay Takasan, na una na naming pinuntahan, baha rin. Nakabangka na ang ilang residente. Pinasok na rin ang tubig ang ilang bahay. Pero marami sa mga residente ay hindi na lumilikas. Sanay na po kami sa ganito. Ayun po, nagtataas na mga gamit. May ilang residente naman inunang asikasuhin ng kabuhayan, gaya ni Eddie. Yung mga pispan na lang ang nilalambatan. Nilalambatan kasi? Lumalabas yung mga pakawalang tilapia at saka hipon. Ang ibang tilapia, inuwi na lang nila para may maulam. Unang-una po, we are kaulahing town po, no? Sa coastal town po kami ng Pampanga, kasama po namin itong bayan ng Masantol at Saswan. So, kami po pagsakan ng tubig from the Pampanga River Basin using the Pampanga River as the main drainage, no? Papuntang dagat. Sanay na raw ang mga taga rito, kaya hindi lahat gustong lumilikas. 71 individual ang piniling lumikas sa ngayon. Pero handa raw ang LGU sakaling may kailangang ilikas. Sa barangay Santa Maria sa bayan ng Minalin, lubog na ang kalsada. Maging ang elementary school ng Santa Maria, binaha na rin. Ang barangay San Isidro, hanggang tuhod na rin ang tubig. May ilang bahay nga na pinasok na rin. Mav, bumalik na kami dito sa barangay Takasan kung saan mas mababa yung tubig at hindi na rin kasi makapasok doon gaano yung sasakyan sa barangay sa Plad David. At ngayon, malakas pa rin yung ulan. Mula pa kaninang 5:30 ng hapon, consistent yung ganyang kalakas. Kaya yung ilog na nasa aking likuran ay punong-puno na rin at halos kapantay na ng kalsada. Ito ang tinatayuan namin ay punong-puno na rin ng tubig. Live mula rito sa Macabebe, Pampanga para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nico, sa ngayon kasi sabi mo na merong mga pamilya na ayaw nang lumikas dahil nga sanay na raw sila na baha. Pero paano yung consideration dito ng lokal na pamahalaan? Dahil kung may mapahamak sa kanila, sino naman ang sasagot doon, Nico? Mav, kausap nga natin yung MDRRMO kanina nitong Macabebe, Pampanga. Ang lagi na lang sinasabi ay resilient naman daw itong mga kababayan natin. Pero ang sinasabi naman nila, handa naman daw sila sakaling man na may magpalikas dito sa kanilang mga kababayan. At may kanya-kanya na raw silang protocol. Kumbaga, bawat barangay may sarili ng protocol sakali man na hindi na talaga kayanin itong taas ng tubig sa kanilang mga bayan.
Nico, kamusta naman yung lagay sa mga evacuation center ngayon? Meron bang mga pangunahin na pangangailangan yung mga lumikas na residente, Nico? Ma'am, kanina sa pagtatanong natin doon sa MDRRMO ay kabibigay lang daw ng DSWD sa kanila nung mga kakailanganin nila mga food packs. Sa ngayon ay kung sakali man daw na may magbibigay ng tulong, handa raw sila itong tanggapin lalong sumasama itong panahon. Ma'am. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Nico Wahe. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.